Ngayong itong Magnolia Hotshots ay nangangailangan ng matinding panalo kontra dito sa Barangay Ginebra. Mukhang ang nakikita natin dito ay kung hindi ito yung mangyayari, kung matatalo pa sila dito sa Gene King sa ngayong araw na to, linggo, baka gumawa na ng move itong Magnolia. Una, palitan yung import nila. Pangalawa, baka mag-trade sila ng player. Unang-una yung pagpalito sa import, no, susubukan nila si Tyler Bay. Kung hindi pasok dito sa height limit itong si Tyler Bay, titignan nila kung available itong si Miles Powell o kaya itong si KJ McDaniels. Kung hindi pasok si Tyler Bay sa height limit, ang first priority nila itong si Miles Powell ang kukunin. Pagdating naman dito sa trade, mukhang ang balak daw ng Magnolia baka ilagay sa trading block itong si De La Rosa o kaya si Chris Kuhn. Kapalit naman ng isang wingman, no? Baka si Ken Taffin o kaya kung available to si Monson. Pero kung hindi available yung mga nabanggit na players, baka ang gawin ng Magnolia na lamang ay i-trade mo ang mga ito dito sa Mater kapalit ng big man na si Ato Ular. Pero most likely, no, ang priority ng Magnolia ay kunin itong si Miles Powell na kapalit na magiging import nila. Baka yan yung isa doon sa mga bagay na pwede nilang gawin, no. Isa pang nakikita natin itong si James Laput. Baka i-trade nila yan para kay Brandon Bates ng Meralco. Isa pang team na nag-i-struggle at willing daw makipag-trade ngayon. So baka isa yan doon sa mga options ng Magnolia. Pero mukhang ang magiging prioridad daw ng Magnolia ngayon ay kumuha ng bagong import. At lahat ng mga ito gagawin nila kung matalo sila sa Barangay Ginebra. Alam naman natin na nag-i-struggle ngayon itong Magnolia. At mahirap dito kasi sa group nila ang dikit-dikit yung mga record. So, isang panalo, isang talo, ang laking bagay. So, dyan natin makikita ngayon kung anong gagawin nitong si Coach Tenorio. Itong Converge Fiber Access ay nagkakaroon ngayon ng matinding diskusyon kung ano ba ang gagawin dito sa kanilang coaching staff. Nakita na natin na pinilit nilang sumabay dito sa NLEX pero nung bandang huli natalo pa rin. At sa tingin ko mukhang kinakailangan na talaga nilang gumawa ng hakbang para maging mas malakas yung kanilang coaching staff dahil parang doon talaga sila nagkukulang. May mga nagsasabi na subukan daw nilang kunin ulit itong si Raiko Toroman or mag-hire ng ibang foreign coach na consultant katulad itong si Mark Dickel, yung dating consultant naman ng TNT Tropang 5G. Alam natin na maraming pwedeng gawin na move itong TNT Trop o rather itong Converge Fiber Access, pero parang yan daw yung kanilang magiging prioridad ngayon. As it is, nakikita naman natin na itong si Coach Delta Pineda ay kinakausap yung management at nagtumiting sila hindi na sa mga coach kung hindi maski na ito sa mga possible trades na magagawa nila. As of now, no, itong Converge Fiber Access, ang balita natin na gusto nila makuha ay isang first round draft pick. Kasi wala silang first round draft pick ngayon na i-trade na nila yan. Kaya nga mukhang yun ang hinahanap nila. Pero yung solusyon dito sa problema nila sa kasalukuyang Governor's Cup, hindi pa natin natitiyak kung ano yung kanilang magiging plano. Kasi mukhang ang tinitignan daw ngayon nitong Converge Fiber Access ay siguraduhin na magkakaroon sila ng mas magandang standings para hindi sila ma-eliminate dito sa kanilang grupo. Yun nga lang, ang nagiging problema nila ay kung sino yung mga players na pwede nilang kunin. Ino-offer daw sa trade dito si Jonel Policarpio, dito si MJ Garcia. Pero, gaya nga nung nabanggit natin, mukhang hindi naman talaga nagkakaroon ng magandang counter offer para sa nabanggit ng mga players kaya hindi sila mabitawan ng Converge Fiber Access. So, yan ngayon yung nakikita natin na po pwedeng maging adjustment nitong Converge pagdating dito sa kanilang roster at sa paggamit ng mga tao.